ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Company Commander at iba pang Army officer sibak matapos ang pagkamatay ng sundalo sa isang reception rite. Pangulong Bongbong Marcos biyaheng India na. Executive Secretary Lucas Bersamin, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at DepEd Secretary Sani Angara itinalagang caretaker. Malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo, epektibo bukas. Sa MBC TV correspondents, 65 anyos na lola, kritikal matapos mabangga ng tricycle. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Women nakasungkit ng bronze sa 2025 Sea Women's V-League. Sa showbiz spotted, Bea Alonzo kinumpirmang in a relationship sa negosyanteng si Vincent Co. Carla Abellana may inamin naman tungkol sa kanyang love life. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, ang dapat sana'y masayang resepsyon na uwi sa punerarya matapos ang pagkasawi ng isang bagitong sundalo sa Maguindanao del Sur. Kaugnay niyan, sinibak sa pwesto ang isang company commander habang iniimbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ng 21 iba pa sa sinasabing reception rite. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Kinumpirma ng Philippine Army na inalis muna sa pwesto ang ilang officer nito sa 6th Infantry Division matapos masawi ang isang bagitong sundalo dahil sa umano'y reception rite. Ayon kay Army spokesman Colonel Louis de Maala, kabilang sa nirelieve ay isang company commander at isa pang opisyal habang iniimbestigahan din ang 21 enlisted personnel. Kinilala ni 6ID spokesperson Lieutenant Colonel Roden Orbon ang 22 anyos na nasawi si Private Charlie Patigayon. Nangyari ang tradisyonal na reception rite sa headquarters ng militar sa Datopiang, Maguindanao del Sur nitong Hulyo at 30. Nagawa pa siyang isugod sa Notre Dame Hospital sa Cotabato City pero binawian din ang buhay dahil sa kidney failure noong Hulyo at 31. Tiniyak naman ni De Maala na mananagot sa military justice system at sa batas ang mga mapatutunayang responsable at may kapabayaan. Mensahe ng hukbong katiyan sa pamilya ni Patigayon ang katapatan nito sa pagkamit ng hustisya. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naging tensyonado naman ang dapat sana'y nakatakdang demolisyon ng Manila LGU sa isang 3 palapag na barangay hall matapos harangin ng isang opisyal. Katwiran ng demolition team, matagal na silang nagpaabiso sa gagawing paggiba sa gusali. Narito ang balita ni Boy Gonzales. Nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ng ilang residente at demolition team ng Department of Engineering and Public Works ng Manila City Hall. Ito'y matapos na umalma si Barangay 208-19 District 2 Chairman Rolly Reyes at mga kalyado nito nagibain ang 3 palapag na barangay hall na itinayo sa Eskinita. Ayon kay Chairman Reyes, 30 taon nang nakatayo ang barangay hall sa kanto ng Samal at Oriel Street. Kung kaya't nakikiusap siyang huwag nagibain, siya na lamang daw ang bababa sa pwesto. Sinabi naman ni Engineer Joseph Pabulanon, ang team leader ng demolition team, na nag-abiso na sila kay Chairman Reyes, nagigibain na ang barangay hall pero binaliwala lamang nito ang notice na pinadala ng LGU. Paliwanag ni Bulanon, matagal na nga anya nilang pinakikinabangan ang barangay hall na sagabal at obstruction sa kalsada na dapat sana'y nagagamit ng mga motorista. Di ba meron naman tayo yung memo, circular memo galing sa presidente natin dati?
O na Lahat ng obstruction. mga kalye, kailangan Kalye. walang mga obstruction. So, in continuation lang naman po ito ng ano natin. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maliban naman sa whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, kumanta na rin ang kanyang kapatid na si Elakim na di umano'y harapang nasaksihan ang pagpaslang sa 10 sa mga nawawalang sabungero. Ang mga detalye sa exclusive report ni Dustin Bayog. Isiniwalat ni Department of Justice Secretary Boying Remulla na mayroon pang isang witness na lulutang para sa nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Sa pagbabahagi ni Remulla sa programang executive session sa DZRH, sinabi nitong direktang nasaksihan ni Elakim Patidongan, kapatid ni Don Don o alias Totoy Patidongan, ang pagpatay sa 10 nawawalang sabungero na taga Santa Cruz at Lipa, Batangas. Ang testimony niya mabigat kasi directly niya nakita yung patayan ng 10. Ganun? Yung 10 pinatay sa galing sa Santa Cruz tsaka sa Lipa. Oh, 10. direct, Nakita niya patayan. ano siya? Patayin. He was there. Witness, ha? Direct witness siya. Dagdag ni Remulla, pinasundo na nila ito mula sa bansang Cambodia dahil pinagtago hindi mo na siya nito ng business tycoon na si Atong Ang at hindi mo na ibinigyan pa ng Peking passport. Sa Elakim Patidongan din daw ang tinukoy ni alias Totoy na nakita sa larawang nag-withdraw ng pera sa isa sa mga nawawalang sabungero. May taong nakuha sa picture. Nagwi-withdraw sa ATM. Ito, hindi ma-identify ng PNP until sinabi ni Don Patidongan, ni Totoy, na kapatid niya yun. Ayun. Kaya pinasundo namin yan. Ayun. Kaya pinasundo namin siya sa Cambodia. Tanago talaga. Nabuo yan. Kasi kabit-kabit eh. Yung dati na nakita na ebidensya, yun, lumabas na kung sino yun. Kaugnay nito ay mayroon pang isang testigo na inasikaso ang DOJ at sinabi na marami pang lulutang sa pagpapatuloy na pag-usad ng investigasyon. Nauna nang kinasuhan si Atong Ang at iba pang umanong sangkot ng murder at serious illegal detention ng ilang pamilya at kaanak ng mga nawawalang sabungero. Mababatid naman na karambuan na kinasuhan ni Ang si Patidongan ng grave threats, grave coercion, grave slander at iba pa dahil sa testimonya nito laban sa kanya at nanindigan na wala itong kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pagtitibayin ni Pangulong Bongbong Marcos ang defense, trade at health relations sa pagitan ng Pilipinas at India. Yan ay sa kanyang 5 araw na state visit sa New Delhi. Sa kanyang departure speech, kumpiyansa ang Pangulo na malaki ang potensyal ng dalawang bansa para sa pag-unlad. Narito ang report ni Leth Narciso. Lumipad na patungong India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na state visit. Sa kanyang departure statement, inilatag ng Pangulo ang layunin ng kanyang biyahe na mas mapalalim, mas mapalawak at gawin pang mas makabuluhan ang relasyon ng Pilipinas at India. Paraan niya ito sa hinaharap at pangmatagalang interes na isulong ang kapayapaan, katatagan at pag-unlad ng dalawang bansa at maging ng Indo-Pacific region. Naniniwala si Pangulong Marcos na malaki pa ang potensyal ng kooperasyon ng Pilipinas at India sa mga larangan ng depensa, kalakalan, pamumuhunan, kalusugan, pharmaceuticals, connectivity, agrikultura at maging sa turismo. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. It is incumbent upon us now more than ever to maximize the opportunities in trade and investment with the world's 4th largest economy. I look forward to a productive visit and much closer Philippines-India relations. Kabi-kabilang pulong ang dadaluhan ng presidente sa matataas na opisyal sa India, kabilang ang bilateral discussion kay Prime Minister Narendra Modi. Bukod pa ito sa mga nakalinyang business meetings at speaking engagements. Pagdating sa New Delhi mamaya ay agad makikipagkita si PBBM sa Filipino community doon. Kasama ni Pangulong Marcos sa kanyang delegasyon ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., Trade Secretary Cristina Roque at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Habang nasa India ang presidente,
Tatayo naman bilang caretaker sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Education Secretary Sani Angara. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Golden Age of Transparency. Yan ang tiniyak ni Senator Win Gatchalian sa mga isasagawang pagdinig para sa 2026 National Budget. Maliban sa live streaming ng Bicameral Conference Committee, bawat line item at katumbas nitong proponent ay isusulong din umano nito na maisapubliko. Pakinggan ng balita ni Kyle Bulyas. Tiniyak ng bagong tagapangulo ng Senate Committee on Finance ang mas transparent na pagtalakay para sa 2026 national budget. Ayon kay Senator Win Gatchalian, tatawagin niya itong Golden Age of Transparency dahil gagawin nila itong mas accessible sa publiko. Paliwalag ng senador, napansin nila na sa mga nakaraang pagtalakay sa budget, tanging ang National Expenditure Program lamang at ang bersyong napirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakikita ng mga mamamayan. Dito sa Senado, meron nga kaming plano na gawing mas transparent pa ang proseso. Tawag nga namin dito Golden Age of Transparency. Dahil natuklasan namin sa committee na yung mga dokumentong sinasubmit para malaman ng publiko yung takbo ng debate sa budget ay yung umpisa lang, yung tinatawag nating NEP, at yung dulo na, yung tinatawag natin GAA kung na-approve na yung batas. Pero yung mga dokumento sa gitna, no, tulad ng medyo technical to, no, yung mga GAB, yung mga committee report, yung mga third reading version, hindi ito ina-upload sa website. Kaya kulang-kulang yung dokumento na ina-upload para malaman ng publiko yung laman ng budget. At ito naman ang gagawin natin sa Senado, i-upload namin to. Hindi lang basta-basta upload, Katuning, Jerry. Gagawin naming readable format to para kaagad ma-analyze ng mga gustong makita yung laman ng budget. Binigyang diin ni Gatchalian na hindi lamang nagtatapos sa pagkakaroon ng live streaming ng bicameral conference ang pagiging open nito, kundi dapat nakikita rin ng mga dokumento at kung sino ang mga proponent ng bawat line item sa panukalang pambansang budget. Sa ilalim ng pamumuno ni Gatchalian, tiniyak nito ang mas maayos na koordinasyon sa Executive Department, pangunahin na sa Department of Budget and Management. Hindi pwedeng dagdag o bawas ng hindi alam ng executive dahil at the end of the day, sila magpapatupad nito. No? Alam nila kung ano yung mahalaga sa ating Pangulo. Alam nila kung ano yung mga proyekto na para maabot yung kanilang mga target. For example, kung ang target ay mapababa ang kahirapan sa ating bansa, dapat yung mga proyekto natin nakatuon doon sa mga ganitong direksyon. Matatandang sa ika-4 na sona ni Marcos, sinabi ng Pangulo na ibabalik niya ang anumang proposal sa General Appropriations Bill na hindi sumusunod sa direksyon ng National Expenditure Program kahit na humantong ito sa reenacted budget. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nag-alok naman ng non-expiring single journey tickets ang Department of Transportation sa mga pasaherong apektado ng aberya sa cashless system pilot testing ng MRT-3. Hiling ni DOTR Secretary Vince Dizon sa publiko, konting pasensya pa. Magbabalita si Val Gonzales. Simula ngayong araw ng Lunes, magbibigay ng libreng single journey ticket ang Department of Transportation sa mga pasahero ng MRT-3 na hindi makakapag-tap out sa mga istasyon dahil sa systems error sa pinatutupad na pilot run ng cashless payment sa linya ng tren. Ayon sa DOTR, ang mga pasahero na apektado ng systems error ay makatatanggap ng libreng ticket na hindi mai-expire ang visa o maaari nilang gamitin sa susunod na mga biyahe. Ang cashless na pagbabayad ng pamasahe sa MRT-3 gamit ang mobile phones at credit o debit cards
ay ang bagong paraan ng DOTR para mabawasan ang mahabang pila sa paggamit ng beep cards at single journey tickets. At upang makuha ang libreng train ticket, maring pumunta ang mga pasahero sa anumang ticket booth ng MRT3 at magpakita ng pruweba ng failed tap-out transaction. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ito ay tugon ng ahensya sa inaing ng mga sumasakay ng MRT3. Sa ngayon ay humihingi ng pangunawa si Secretary Dizon sa ilang mga problema ng ipinatutupad na pilot run. Una ng dinagdagan ng mga cashless turnstile sa MRT3 at tuloy-tuloy aniya ang systems upgrades para maiwasan ang aberya. Paliwanag ni Secretary Dizon, ang cashless payment system na ito na unang ipinatupad sa MRT3 ay plano na ring ipatupad sa LRT1 at LRT2 sa mga susunod na buwan. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ihanda na ang bulsa. Aarangkada na bukas ang malakiang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, halos 2 piso o 1 peso and 90 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Tataas naman ng piso ang kada litro ng kerosene habang 1.20 sa diesel. Una rito sinabi ng DOE Oil Industry Management Bureau na bunsod ito ng inaasahang pagkaantala ng supply kasunod ng sanction ng Amerika sa Russian at Iranian oil. Epektibo ang oil price adjustment ng karamihan ng mga kumpanya bukas 6:00 ng umaga. Nakatakda namang magbukas ng panibagong registration period ang Commission on Elections o COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito'y sa inaasahang muling pagpapaliban ng Pangulo sa barangay level elections. Pakinggan ang report ni Rovic Manuel. Muling bubuksan ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registrations para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong Oktubre. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng DZRH at sinabing sa darating na August 12 ay magkakaroon aniya ng formal na paglalagda ang Pangulo sa panukalang batas na mag-uutos na ipagpaliban ang BSK elections na nakatakda sanang gawin sa Disyembre. Kinumpirma po sa atin ngayong Agosto 12, 2:00 ng hapon, magkakaroon ng isang formal na seremonya kung saan lalagdaan ng ating Pangulo yung panukalang batas na magpapaliban ng barangay and SK elections. At the same time, magpapahaba po ng termino mula 3 taon, magiging 4 na taon na po ang magiging termino ng barangay at SK officials. Kung sakali aniyang maresket sa November 2 ng susunod na taon ng eleksyon, ayon sa COMELEC, mas mabibigyan aniya ng mahabang panahon ang mga botante sa pagpaparehistro na tatagal mula Oktubre hanggang Hulyo sa susunod na taon. Kung sakali talagang hindi matutuloy ang December 1 barangay and SK elections natin, at ito ay marireset sa November 2 ng 2026, ang ating pong registration ay muling magsisimula ng 3rd week ng October at matatapos naman ng Hulyo ng susunod na taon. Para medyo mahaba-haba yung gagawin nating registration of voters at mako-cover natin ang lahat halos ng mga hindi nakakapagparehistro at mas malilinis natin yung listahan ng mga botante natin. Ayon pa kay Garcia, ang petsa ay napili rin upang masamantala na rin ang publiko na walang pasok at makapaglaan ng oras sa eleksyon. Bukod aniya sa pagpapaliban ng BSKE ay nakapaloob rin sa naturang panukala ang pagpapahaba ng termino ng mga barangay at SK officials. Mula sa 3 taon ay gagawin ng 4 na taon na subject lamang sa 1 re-election. Na-fix na yung termino ng mga barangay officials na from 3 years gagawin ng 4 years, pero subject only to 1 re-election. 1 re-election. So, ibig sabihin po, katingin na Jerry, 8 taon lang sila kung tutuusin kung talaga mai-re-elect. Tiniyak rin ng COMELEC na kahit malagdaan pa ng Pangulo ang panukalang batas, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanda, katulad na lamang sa procurement ng mga kakailanganin para sa darating na eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, nagwakas sa matamis na tagumpay ang kampanya ng Alas Pilipinas Women sa 2025 Sea Women's V-League sa Thailand matapos ang matinding laban kontra Indonesia. Tinapos ng national team ang torneo sa 2nd pwesto at muling nakapag-uwi ng bronze para sa bansa.
Narito ang report ni Matchpoint, Millie Borja. Nagtapos sa ikatlong pwesto ang Alas Pilipinas Women sa 2025 Southeast Asian Women's V-League matapos talunan ng Indonesia sa 4 na set upang masungkit ang bronze sa Thailand nitong linggo. Matamis ang pagwawakas ng kampanya para sa national team na nabigo sa unang 2 araw ng torneo kontra sa Thailand at Vietnam. Gayunman, nagpakita ng tapang ang Pilipinas laban sa mga regional powerhouse na nakahablot ng tig-isang set kontra sa host country at sa Vietnam. Patuloy na mailap para sa Pilipinas ang ginto at pilak sa Southeast Asian V-League na simula 2019 ay Thailand lang ang nakakasungkit, habang Vietnam naman at Indonesia ang nagpapalitan sa ikalawang pwesto. Ngunit ang ikatlong pwesto ay nananatiling malaking bagay para sa bansa. Ito ang ikatatlong sunod na bronze ng Pilipinas sa torneyong ito na nagpawalang bisa sa pag-asa ng Indonesia na makasali sa podium. Matapos ang 2-0 na pangunguna, nabitawan ng Nationals ang ikatlong set dahil sa pag-alab na opensiba ng Indonesia. Ngunit sa pamumuno ni Gia de Guzman, agad bumawi ang Pilipinas sa ika-4 na set sa pamamagitan ng 15-4 na pagbubukas na hindi na napigilan ng kalaban. Samantala, maliban dito, isang panibagong international citation ang nakuha ni Angel Canino matapos tanghalin bilang best outside spiker. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga dapat niyong abangan. Inasahang pagbasura ng Senado sa Articles of Impeachment may implikasyon umano sa ating justice system. Sa MBC TV Global, libo-libong Palestino nanawagan ng tigil putukan sa Gaza. At sa showbiz spotted DGIS stars, dumalo sa memorial service ng yumaong aktor na si Red Sternberg. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nangangamba si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa posibleng implikasyon ng inaasahang pagbasura ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa oras anyang mabasura ng tuluyan ng kaso, mapapagkaitan ng karapatan ng bise na depensahan ang sarili at ang publiko na malaman ang katotohanan. Tinutukan yan ni Milky Regunan. Dagok sa layunin ng mapanagot ang matiwaling opisyal ng gobyerno kung matutuloy ang plano ng Senate Impeachment Court na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon to ni Deputy Minority Leader Percy Sendanya na Akbayan Party List sa espekulasyon na pagbobotohan na umano ng Senate Impeachment Court para maibasura ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Sendanya, kapag ito'y natuloy, sarayang nila ang pagkakataon na mabigyan si VP Sara ng paraan para maipaliwanag at maibigay ang kanyang panig. Bukod dito, sinabi ni Sendanya, batay sa mga survey, majority ng mga Pinoy ay gustong matuloy ng impeachment trial at kung hindi ito pagbibigyan ng Senate Impeachment Court, ninakawan niya ang mamamayan ng karapatan na marinig ang katotohanan. Giging sentimiento rin ng publiko na teka muna, saan yung panig ni VP Sara? Gusto rin naming marinig. Totoo yan, Ms. Melky. Sigurado ako na kapag kanilang i-dismiss ito sa Lunes, na hindi pa natatapos yung proseso sa Supreme Court, na hindi pa dinidinig yung motion for reconsideration, hindi matutuwa ang taong bayan. Kasi ang taong bayan nagsabi na, ituloy ang paglilitis, gusto nila marinig ang ebidensya, at kung pipigilan yan at tatapusin agad ng Senado, sigurado akong sasabihin ng taong bayan, pinatay ang katotohanan at katarungan. Batay sa mga report, pagbobotohan na umano ngayong linggo ng Senate Impeachment Court ang pag-dismiss sa Articles of Impeachment sa kabila ng panawagan ng prosecution na makapagsampa ng motion for reconsideration. Hanggang August 11 pa naman ang deadline ng Kamara para umapela. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nababahala naman ng ilang senador sa pagkakatanggal sa pwesto ng 3 health undersecretaries, kabilang na si dating Undersecretary Maria Rosario Vergere na siyang humarap sa publiko noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Malaking kawalan nila sa healthcare system ng bansa ang pagkakaalis sa 3 opisyal. Magbabalita si Raymond Dadpaas.
Nanghihinayang si Senador Christopher Bongo sa pagkawala na sa Department of Health ng 3 nitong senior undersecretaries. Ayon kay Go, may tuturing na asset ang mga ito sa gobyerno dahil sa kanilang karanasan at angking galing. Kinabibilangan ito ni na Undersecretary Maria Rosario Singh Bergere, Undersecretary Achilles Gerard Bravo at Undersecretary Kenneth Ronquillo na pawang mga Career Executive Service Officers o SESO. Ang ilan sa kanila ay mga doktor na malaki ang naiambag sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Act at naging mukha ng gobyerno nung kasagsagan ng nakaraang pandemya. Lalo na si Bergere na nagsilbing officer in charge ng Department of Health at kalmadong boses nung panahon ng COVID-19 pandemic. Sabi ni Go bilang chairperson ng Senate Committee on Health, hangad nitong magkaroon ng mga opisyal sa DOH na merong karanasan, kwalifikasyon at dedikasyon. Lalo na ngayon na patuloy na pinalalakas ang ating healthcare system at inilalapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga mahirap na mga Pilipino at walang ibang malalapitan kundi ang gobyerno. Sina Yusek Bravo at Ronquillo ay sinasabing nagretiro na sa serbisyo matapos umabot sa edad na 65. Ngunit si Bergere ay 57 anyos pa lamang at may 8 taon pang natitira sa serbisyo. Pinalitan siya ni Attorney Randy Bacolor Esculanco na nagsilbi bilang dating Undersecretary for Administrative and Finance Services ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Agad itong kinwestiyon ni Senator J.B. Hercito sa pagsasabing mas mahusay kaya ang isang abogado kaysa sa isang doktor na maninilbihan bilang opisyal ng DOH. Maliban sa grupo ni Bergere ay ilang mga opisyal na din ng DOH ang napaulat na nag-resign dahil sa hindi nagugustuhan ng pamamalakad ni DOH Secretary Teodoro Herbosa. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadvas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating pong ulat panahon ngayong araw ng Martes, isang low pressure area ang nabuo sa silangan ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw at inaasahang papasok sa ating katubigan ngayong araw. Sa monitoring ng Pag-asa, kumikilos ito pahilagang kanluran at kasalukuyang mababa ang tsansa na lumakas bilang bagyo sa susunod na 24 na oras. Sa kabila naman ng sama ng panahon, masusulit pa rin ang maaliwalas pero maalinsangang panahon sa halos malaking bahagi ng bansa, bunsod ng umiiral na monsoon break kung saan hindi umaabot ang habagat sa malaking bahagi ng Pilipinas. Magbaon pa rin ang payong bilang pananggalang sa init ngayong tanghali at sa mga tsansa ng localized thunderstorm mamayang hapon at gabi. Sa mga susunod na araw, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila at halos buong Kapuluan. Bago magsimula magpaulan ang LPA at potensyal na maging bagyong Fabian sa Bicol area at Eastern Visayas. Walang bagyo, walang ulan, pero baha pa rin. Sa kabila ng maaliwalas na panahon, kapansin-pansin na ilang bahagi pa rin ng Malabon at Navotas ang biglang nalulubog sa tubig. Alamin na des, siyensya sa likod ng low at high tide. Ayon sa mga eksperto, ang low at high tide ay ang likas na paggalaw ng tubig dagat, dulot ng gravitational pull na mula sa buwan at sa araw. Kapag high tide, umaangat ang level ng tubig, kaya't umaabot sa mga baybayin, estero at low-lying areas. Samantala kapag low tide naman, dito na bumababa ang tubig dagat at doon pa lamang lumalabas ang mga tubig na naipon sa drainage system. Ito ang dahilan kung bakit kung minsan ay delayed ang baha. Wala nang ulan, pero hindi pa rin humuhupa ang tubig. At kung babalikan natin ang Navotas at Malabon na pawang malapit sa Manila Bay, mismong high tide ang naghahatid ng pagbaha, lalo na kung sinabayan pa ng malakas na pagulan at pagkasira ng navigational gate, gaya na nangyari kamakailan. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwagas sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na des. Pag-aaralan ng Metro Manila Council o MMC ang panukalang magpatupad ng tinatawag na customized parking ban.
kasunod ng mga lantarang paghambalang ng mga sasakyan sa mabuhay lanes. Sa ilalim ng polisiya, posibleng magtakda ng parking ban sa mga piling oras, gayon din ng window hours. Nagbabalik si Edniel Parosa. Patuloy na pinararadahan ng iba't ibang uri ng sasakyan ang ilang mabuhay lane na alternatibong ruta sa mga lungsod ng San Juan at Mandaluyong. Sa pag-ikot ng DZRH News, makikita ang ilang pribadong sasakyan sa bahagi ng Boni Serrano Avenue at Wilson sa San Juan, maging sa Kalentong at Maysilo Circle sa Mandaluyong. May mga in-roads din na pinararadahan naman ng e-trike o mas maliliit na sasakyan, habang gaya ng inaasahan, marami ang nakaparada sa tabi ng mga pamilihan. Tila hindi alintana ng mga ito. Ang naglalakihang mga karatulang ang nakalagay ay no parking o mga signage na may babala ng parusa. Sabi ni San Juan City Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora sa DZRH News, malabong magkaroon ng iisang parking scheme ang mga lokal na pamahalaan sa NCR dahil iba't iba ang disenyo at industriya ng bawat lugar. So dapat somehow customized po siya per city. Kasi iba-iba ho ang demographics ng mga lungsod. Ang iba mas commercialized, iba central business district, iba naman po mas industrial. Kami ho sa San Juan, maliliit ang aming mga kali, maliit lang ang aming lungsod. So iba-iba po ang nararanasan naming mga sitwasyon araw-araw. Pero patuloy naman umano sa clearing operations ang kanilang mga nasasakupan sa San Juan halimbawa, habang pinapanday ang panukalang magkaroon ng pinahusay na parking ban. Target pag-aralan ng binuong Technical Working Group ang mga ilalatag na polisiya ng Metro Mayors bago ito ipresenta sa Department of the Interior and Local Government sa deadline sa Setyembre 1. At magkakaroon po ng thorough study and evaluation po yan with the objective of coming up with a policy nga na meron tayong total ban sa mga main roads, sa mga mabuhay lane. Magkakaroon tayo ng strict implementation dito. Ngunit yung mga hindi naman ganong dinadaanan, baka maaring paradahan at certain times of the day. Sagot ito ng MMC sa mungkahi ni Secretary John Vic Remulla na magpatupad ng parking ban sa mga pampublikong kalye sa Kamaynilaan tuwing alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi o window hours to 7 to 10 a.m. at 5 to 8 p.m. batay naman sa suhestyon ng Metro Manila Development Authority. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsagawa ng kilos protesta ang libo-libong Palestino sa Gaza upang ipanawagan ang ceasefire o tigil putukan, bunsod na nagpapatuloy na kagutuman sa rehiyon. Samantala, muling nag-alboroto ang isang bulkan sa Kamchatka region matapos ang halos 600 taon. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Gaza, nagtipon-tipon ng nasa libo-libong Palestinians sa West Bank ng major cities ng rehiyon upang iprotesta nagpapatuloy na krisis ng digmaan at kagutuman. Ito pa rin ay dulot na nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas na kasalukuyang hindi pa rin naipapatupad ang nakabinbin na ceasefire agreement na niyaan ni US President Donald Trump. Habang ipinanawagan din ng paglaya ng mga hostage na hawak ng magkabilang kampo kung saan may mga nagdala na ng litrato ng kanilang mga mahal sa buhay na nawala dahil sa digmaan. Sa iba pang balita, muling nag-alboroto ang isang bulkan sa Kamchatka region sa Russia matapos ang halos 600 taon. Ayon sa Smithsonian Institution Global Volcanism Program, ito ay ang Krasheninnikov Volcano na uling pumutok pa noong taong 1550. Nagpakawalang naturang bulkan ng usok o plumes na aabot sa 6,000 meters o 19,700 feet habang matatandang niyanigan na sabing peninsula ng 8.8 magnitude na lindol noong nakarang linggo, dahilan para magtaas din ng tsunami advisories ang iba't ibang mga bansa sa Pacific region, gayon din sa ilang bahagi ng Northern America. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naiuwi na sa bansa ang abo ng yumaong aktor na si Red Sternberg. Nagsama-sama naman ang cast ng 90s youth-oriented show na TGIS sa idinaos na memorial service para sa dating katrabaho. Narito ang report. Matapos ang 2 buwan mula nang pumanaw ang aktor na si Red Sternberg sa Amerika, naiuwi na sa bansa ang kaniyang abo. Sa makuhang larawan na ibinahagi ng direktor na si Mark Reyes, nagsama-sama ang cast ng 90s youth-oriented show na TGIS o ang TGIS Barkada sa isinagawang memorial service para kay Red. Nariyan sina Angelo De Leon,
Bobby Andrews, Rica Perelejo, Shara Soto at Michael John Flores na 3 dekada na rin anyang pagkakaibigan. May ilang pictures din ng TGIS barkada kasama si Sandy, ang asawa ng yumaong aktor gayon din ng kanilang mga anak. Una dito, bininyagan nga ang bunsong anak ni Red at nagsilbing ninong at ninang ang TGIS stars. A 27 ng Mayo nang sumakabilang buhay si Roderick Red Sternberg sa edad na 50 matapos atakihin sa puso. 2007 pa nang magsimulang manirahan abroad ang aktor. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, mga estudyante nagrambulan sa labas ng isang mall sa Iloilo. Sa MBC TV Sports, Team Liquid Philippines inuwi ang ginto sa 2025 Mobile Legends Mid-Season Cup. At sa trending and viral show, Higanteng Aso bumulaga sa mga estudyante sa Cebu. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa kritikal na kondisyon ngayon ang isang 65 anyos na lola matapos mabangga ng tricycle sa isang pedestrian lane sa Malasique, Pangasinan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 65 years old na lola nabangga ng tricycle sa Malasique, Pangasinan, malubha sa hospital. Patuloy pang nilalapatan ng lunas sa isang pribadong paggamutan sa Malasique, Pangasinan ng isang 65 anyos na lola matapos itong mabangga ng tricycle habang tumatawid sa pedestrian lane. Sa ulat ni Malasique OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Anthony Casim, naganap ang aksidente alas 9:15 ng umaga sa Barangay Poblasyon na agad namang naitakbo ng LGU ambulance sa paggamutan ng biktima. Ang tricycle driver na isang 35 anyos na born-again pastor at residente ng Barangay Marunong, Santa Barbara, Pangasinan ay nasa kustudiya ngayon ng Malasique Police Station para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakuhanan ng video ng concerned citizen ang rumble ng mga estudyante sa Gaisano ICC Mall Ground sa Barangay San Rafael, Mandurriao. Makikita sa video ang pagtakbo ng mga namamasyal sa labas at loob ng mall dahil sa gulo. Sa pag-imbestiga ng mga otoridad, 19 na mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa lungsod ng Iloilo ang involved sa rumble at 3 naman ang nasa legal age na. Mayroong nasugatan sa insidente at dinala sa ospital. Nakarating naman kay Iloilo City Mayor Raiza Treñas ang nangyari at agad na nagpatawag ito ng meeting sa mga chiefs of police at mga opisyal ng City Social Welfare Development Office at Schools Division of Iloilo City. Para sa MBC Network News, ito si Jocelyn Maque, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan naman ang isang minor de edad ng pagtatagay ng isang lasing. Naganap ang pananaga sa Barangay Marubay, Bayan ng Lawang, Northeast Samar. Ayon sa ulat ng PNP Lawang, ang pinatilyo ay nakaupo lamang malapit sa isang tindahan nang dumating ang lasing na suspect. At sa hindi malamang dahilan, agad itong inatake ng taga nasabing binatilyo at nagtamo ng sugat sa kamay at pangbahagi ng katawan. Agad naman ay sinugra na sabing biktima sa ospital. Nagsagawa naman ang operasyon ng PNP Lawang para sa agarang pag-aaristo sa nasabing akusado. Matagumpay na naman itong nahuli. Ayon sa PNP Lawang, ang akusado ay nakilala sa kanyang alias si Antonio at isa itong senior citizen, residente na nasabing barangay. Na-recover mula dito ang ginamit na itak sa pananaga. Kasalukuyan na itong nakakulong at harap sa karampatang kaso. May paalala naman ang PNP Lawang sa publiko ng labis sa pag-iinom ay maaaring mauwi sa gulo at trahedya. Gayunpaman, tuloy-tuloy daw ang kanilang pagbabantay sa kapayapaan at kaayusan ng nasasakupang lugar. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantaya ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mula Hulyo 27 hanggang Agosto 3, 2025, matagumpay na nagsagawa ng 1 linggong anti-krimen na kampanya ang Bataan Pulis sa pamumuno ni Police Colonel Marte Salvadora, Provincial Director, na nagresulta ito sa pagkakaresto ng kabuang 74 na individual. Sa nasabing bilang 15 ang naaresto dahil sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga kung saan tinatayang aabot sa 1,147,000 mahigit ang halaga ng hininalang shabu na nakumpiska. Samantala, 59 naman ang naaresto dahil sa iba't ibang paglabag kabilang ang illegal na sugal, illegal na pagtotroso, illegal na pagdadala ng armas, mga paglabag sa mga espesyal na batas at pagkakaaresto ng mga wanted na personalidad. Pinasalamatan ni Colonel Salvadora ang aktibong partisipasyon ng mga kasapi ng Bataan PNP na naging susi sa matagumpay na operasyon. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinaaliwan ng netizens ang naging reaksyon ng ilang magkaklase na pumunta sa bahay ng kanilang kaeskwela sa San Fernando sa Cebu. Imbis kasi na sa exam o sa performance task, kabahan ang mga ito sa isang malaking aso pala na tila nanigas pa sa kanilang mga pwesto. Ang nakakakabang tagpong yan ng mga estudyante with giant fur dog na si Paeng, tinutukan ni Rovic Manuel. Magkahalong kaba at tawa ang naramdaman ng mga estudyanteng yan sa loob ng bahay ng kanilang kaklase sa San Fernando, Cebu. Pagpasok kasi ng mga ito ay nasubukan na agad ang kanilang mga tapang nang biglang lumabas ang isang pagkalaki-laking aso. Yan ang aso na si Paeng na isang Great Dane. Kita sa posted video ng uploader na si Kiria ang mga mag-aaral na tila nanigas at hindi nakagalaw sa kanilang mga pwesto nang lapitan na at amuyin isa-isa ni Paeng. Pero nothing to worry naman daw dahil hindi nangangagat itong si Paeng kundi nangingilala lamang daw ito lalo na sa mga bisita. Malaki man daw ito ay napakalambing naman kung kaya ito isa-isang lumapit sa mga taong makikita nito. Daliw naman ang netizens at ang ilan ay tila nakarelate pa sa tagpong yan dahil sa laki nga naman ng isang Great Dane na aso. Biro ng ilang netizens, tila inaamoy raw nito ang kaniyang agahan hanggang hapunan. Kahit sobrang laki ng lahi ng mga ganitong aso, ani ng ilan, gentle giant naman daw ang mga ito at malalambing. Kwento ng mga magkakaklase, nagpunta daw sila sa naturang bahay at nagsama-sama upang gumawa ng project tungkol sa pagiging good Samaritan. At success naman daw ang mga ito kahit na may umaaligid sa kanilang giant bantay dog na si Paeng. Ang viral video mayroon na ngayong higit 3 million views sa social media. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, muling naghari ang Pilipinas sa Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup matapos ang 3 taon. Matagumpay na naibalik ng Team Liquid Philippines ang corona matapos talunin ang defending champions na Selangor Red Giants ng Malaysia sa Grand Final nitong Sabado sa Riyadh sa Saudi Arabia. Ang makasaysayang laro ng koponan tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Matapos ang 3 taon, naibalik ng Team Liquid Philippines ang corona sa Pilipinas nang talunin ng defending champion Selangor Red Giants ng Malaysia with 4-1 sa Grand Finals ng 2025 Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup nitong Sabado. Unang nakapuntos ang SRG sa serye matapos ang maayos na opensiba sa Game 1 na pinangunahan ni Mark Cram Rosiana gamit ang CC. Ngunit agad nakabawi ang Team Liquid Philippines. Sa Game 2, naghari si Sanford Vinuya gamit ang kanyang lapu-lapu at sa Game 3 ay nagpakita ng clutch goal initiations na nagbigay daan para kay Kel Oheb Soriano na atakihin ang backline ng SRG. Siniguro naman ni JP de la Cruz ang pagkasira ng opensiba ng kalaban sa Game 4 sa isang mabilis na 10 minutong panalo. Tuluyang sinarado ng Pilipinas ang serya sa Game 5 sa isang dominanting performance na nagpilit sa SRG na bitawan ng titulo. Dahil sa kanyang matatag na laro, nakuha ni Sanford ang Finals MVP honors.
Nasungkit din ni Carl T. Nepomuceno ang kanyang matagal nang hinihintay na MSC title na nakumumpleto sa kanyang personal na MLBB trophy collection. Naiuwi ng Team Liquid Philippines ang $1 million na top prize o higit kumulang 58 million pesos matapos ang kanilang championship run sa Riyadh. Ito rin ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa tugatog ng MSC na huling nagwagi noong 2022 sa pamamagitan ng RSG Philippines. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Willie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang love life sa mundo ng showbiz. Tuluyan ang kinumpirma ng aktres na si Bea Alonzo ang kanilang relasyon ng businessman na si Vincent Co. At kung si Bea in a relationship, ang kapuso star namang si Carla Abellana, dating someone ang status ng puso. Narito ang report ni Showbiz Angel. Matapos maisparan together sa iba't ibang pagkakataon at okasyon, kumpirmadong in a relationship na ang aktres na si Bea Alonzo sa negosyanteng si Vincent Co. Nakumpirma ito sa nagdaang GMA Gala kung saan sinabi ni Bea na sa tingin niya ay very obvious naman na daw ang kanilang relasyon. Bagamat tipid ang mga naging sagot sapagkat nais daw gawing pribado ang relationship, inilarawan ng aktres na masaya siya. Naunawaan daw nito na nariyan ang mga curious, ngunit naniniwala daw si Bea na sa ups and downs ng kanyang buhay pag-ibig na alam ng publiko, beautiful things are the ones kept private. And speaking of love life, mukhang ready na ulit ma-in love ang kapuso star na si Carla Abellana. Ito'y matapos niyang amini na mayroon na siyang dinedate. Sa inaktres, tulad ng nasabi niya dati, sa tingin naman niya it's about time na para muling buksan ang puso at makipagkilala sa iba. Sa ngayon, naka-second date na raw sila nang hindi pa niya ni-reveal na someone kung taga-showbiz ba o hindi. Magunita na kamakayan lang na intriga ang netizens nang tila may pa-soft launch ang aktres sa kanyang kadate. At iyan ng mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Martes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.